Kumusta sa mga tagapagtangkilik ng vlog na ito? Muli naman nating buksan ang aklat ng Hiwaga bilang ating gabay sa mundo ng hiwaga, kababalaghan. Sa araw na ito, tayo ay maglalakbay sa kaharian ng mga engkanto at misteryo. Ihanda na ang inyong mga sarili sa mga kwentong magpapatindig ng inyong balahibo at magpapaikot ng inyong isipan. Tunghayan natin ang mga alamat, mga sinaunang paniniwala, at mga karanasang nagpapakita ng kakaibang mundo na hindi natin nakikita sa pang-araw-araw. Tara, simulan na natin ang ating paglalakbay sa mundo ng mga engkanto at kababalaghan. Sa nakaraang vlog ay itinalakay natin ang tungkol sa isang nilalang na sigbin. Kung hindi mo pa ito napanood, maaring mapanood ito nang sa gayon ay may ideya tayo sa kwento na ating babasahin. Nakapin ito at makikita sa description box. Ating tunghayan at pakinggan ang isang kwento na may kaugnayan tungkol sa mga sigbin. Ang kwentong ito ay pinamagatang, Ang Sigbin sa Bayan ng San Miguel. Sa isang maliit na bayan na kilala bilang San Miguel, tahimik na namumuhay ang mga tao. Ang kanilang pamayanan ay napapaligiran ng malalawak na kagubatan at matatarik na kabundukan, tila ba isang paraiso ng kalikasan. Ngunit sa kabila ng kagandahang ito, mayroong lihim na nagkukubli sa mga anino ng kagubatan, ang sigbin. Isang araw, si Mang Andres, ang kilalang manghuhuli ng hayop sa bayan, ay nakarinig ng kakaibang bulong-bulungan mula sa kagubatan. Sinasabing may mga hayop na nawawala at may mga batang nagsasabing may mga matang pulang nagmamasid sa kanila tuwing gabi. Ang mga kwento'y tinawanan lamang ni Mang Andres. Ngunit isang gabi, habang pauwi mula sa pangangaso, napansin niya ang kakaibang kilos ng kanyang mga aso. Tumatahol ito at tila natatakot sa isang bagay sa dilim. Sa kanyang paglalakad pauwi, naramdaman ni Mang Andres ang malamig na hangin na tila ba may kasamang nagmamasid sa kanya. Nang siya'y makarating sa kanilang bakuran, napansin niyang may mga bakas ng paa sa lupa, maliliit, ngunit halatang sa isang hindi pangkaraniwang nilalang. Kinabahan si Mang Andres ngunit pumasok na lamang sa kanyang bahay, ipinagkibit balikat ang nangyari. Sa mga sumunod na araw, dumami ang nawawalang mga hayop. Una ay mga manok, sumunod ay mga kambing, at kalaunan ay pati na rin ang mga alagang aso at pusa ng mga taga-barangay. Nagpatawag ng pulong ang kapitan ng barangay, si Kapitan Raul, upang pag-usapan ang lumalalang sitwasyon. Mga kababayan, simula ni Kapitan Raul, hindi na ito biro. Kailangan nating magtulungan upang malaman kung ano ang nangyayari sa ating bayan. Nagpasya ang mga kalalakihan ng barangay na magbantay tuwing gabi. Isinama ni Mang Andres ang kanyang anak na si Tomas, isang matapang na binatilyo, sa pagbabantay. Hawak ang kanilang mga gulok at pangilaw, nagmasid sila sa paligid ng bayan, umaasang mahuli ang misteryosong nilalang na nagpapahirap sa kanilang komunidad. Isang gabi, habang nagbabantay sa gilid ng kagubatan, narinig ni Tomas ang mga maliliit na yabag. "Tay, may naririnig po ako," bulong ni Tomas sa kanyang ama. Nang sila'y sumilip sa madilim na bahagi ng kagubatan, nakita nila ang isang kakaibang nilalang, ang sigbin. Ang sigbin ay may malakabal na katawan, mahaba ang mga binti,
at ang likod ay parang may malaking bukol. Ang ulo nito ay parang sa isang malaking paniki, may malalaking tainga at matulis na ngipin. Ang mga mata nito ay nagliliyab sa pula, tila ba'y puno ng galit. Nanlaki ang mga mata ni Mang Andres sa takot, ngunit hindi siya natinag. Ito na ang pagkakataon natin, bulong niya kay Tomas. Dahan-dahan nilang nilapitan ang sigbin, ngunit mabilis itong nakatunog at tumakbo papalayo. Naiwan sa ere ang malagim na amoy na tila sumasalamin sa kanyang kadiliman. Matapos ang kanilang engkwentro, nagpasya ang mga tao ng San Miguel na magtipon-tipon at planuhing hulihin ang sigbin. Sa kanilang paghahanap, natuklasan nila ang lungga ng sigbin sa gitna ng kagubatan, puno ng mga buto ng hayop at mga bakas ng kanyang mga biktima. Nagdesisyon ang barangay na sunugin ang lungga ng sigbin upang matuldukan na ang takot na dulot nito. Nagtipon ang buong barangay, dala ang mga sulo at nagsimulang sunugin ang lugar. Ngunit bago tuluyang nasunog ang lungga, isang malakas na hiyaw ang narinig mula sa kagubatan, isang hiyaw ng galit at sakit. Alam nilang hindi pa tapos ang kanilang laban. Lumipas ang mga araw at muling nanumbalik ang katahimikan sa San Miguel. Ngunit tuwing gabi, sa tuwing lumalamig ang hangin at ang buwan ay mataas, may naririnig pa rin ang mga tao na maliliit na yabag at nakikitang kumikislap na mga matang pula sa dilim. Muling naalarma ang barangay. Isang gabi, naglaho si Tomas habang nagbabantay. Sa kabila ng pagsusumikap ng kanyang ama at mga kasamahan, hindi na nila ito natagpuan. Pinilit ng mga tao ng San Miguel na ipagpatuloy ang kanilang pang-araw-araw na buhay, ngunit ang pagkawala ni Tomas ay nagsilbing paalala na ang sigbin ay hindi lamang alamat. Ang kanilang karanasan ay naging babala sa mga sumunod na henerasyon. Huwag baliwalain ang mga kwentong alamat, sapagkat ang katotohanan ay mas nakakatakot kaysa sa inaakala. Ilang taon ang lumipas at si Mang Andres ay hindi pa rin nawawalan ng pag-asa. Isang gabi, habang siya'y nag-iisa sa kagubatan, narinig niya ang isang pamilyar na tinig. Tay! Humarap siya at nakita ang isang anino ng batang lalaki. Ngunit sa halip na si Tomas, nakita niya ang sigbin. Sa kabila ng takot, nagawa ni Mang Andres na harapin ang sigbin. "Anong ginawa mo sa anak ko?" tanong niya. Sa kanyang pagtataka, ang sigbin ay nagsimulang magbago ng anyo. Mula sa pagiging isang halimaw, ito'y naging si Tomas. "Tay, tulungan mo ako," sabi ng anyo ni Tomas bago muling maging halimaw. Dito naintindihan ni Mang Andres na ang sigbin ay may kakayahang mangakit at manghikayat sa mga tao, gamit ang mga anyo ng kanilang minamahal. Sa huli, nagawa ni Mang Andres na patayin ang sigbin, ngunit ang kanyang puso ay puno ng kalungkutan. Natagpuan niya ang mga labi ni Tomas sa lungga ng sigbin, at sa wakas, nailibing niya ang kanyang anak ng maayos. Ang Barangay San Miguel ay muling nanumbalik sa katahimikan, ngunit ang takot sa sigbin ay nananatili sa kanilang mga puso. Ang kanilang karanasan ay nagsilbing babala sa mga sumunod na henerasyon. Huwag baliwalain ang mga kwentong alamat, sapagkat ang katotohanan ay mas nakakatakot kaysa sa inaakala. Sa bawat sulok ng kagubatan, may mga nilalang na hindi kayang ipaliwanag ng ating isipan, at sa bawat anino, maaaring nagtatago ang isang sigbin, naghihintay ng kanyang susunod na biktima.
you.